Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Sa dami ng mga bayan na nilibot ni Jesus, itong tatlong natatanging bayan ang kanyang paborito: Corazin, Bethsaida, Capernaum. Dahil paborito ni Jesus, doon sana yung blessings, doon sana nagtamasa sila ng mga pagpapala mula sa Diyos. Dangan at hindi nila ito pinahalagahan. Kung pinakinggan lamang sana ang tinig ng katotohanan, de sana'y umiiral pa rin ang mga bayan na ito. Ito yung magandang pagnilayan natin. Tayo na bayang pinili, no? Kung tayo makikinig sa Panginoon, tatamasahin natin ng biyaya, ang grasya. Pag tayo po'y nakadama ng ginhawa, at maraming tao nakakadama ng ginhawa, ito sana ay hindi yung magpapabagsak sa atin. Pero kapag tayo po'y napaalipin sa mga pinagkakaloob ng Diyos na pagpapala, ay imbis na ating makamit ang grasya mula sa Kanya, nauuwi sa disgrasya. Pakiulit nga po, grasya. Disgrasya. Tayo ang mamili dun sa dalawang bagay na yon. Gusto natin na manatili tayo sa piling ng Panginoon. Amen? At tamasahin ang kanyang grasya. Tayo na lahat ay paborito ng Diyos. Sabagat tayong lahat ay mahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, iyon ang ating magiging investment, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Diyos, ang handog na pagliligtas ng Panginoon para sa ating lahat. Huwag tayong magmamalabis. Huwag tayong magmamalabis. Manapa ang ating laging sikapin sa buhay ay yung manatili sa grasya ng Diyos. Kumikasaganaan, salamat Panginoon, at yung labis, ibahagi. Hanggang doon. Ulitin lang natin itong katotohanan na ang buhay natin sa mundo, tayo mga lahat ay estranghero lang. Lahat tayo estranghero lang dito. Ang tahanan natin ngayon, i-enjoy na natin kung maganda, maayos, maginhawa. Kung anong kaloob ng Panginoon, be thankful, be grateful. Sapagkat ang dapat nating masikapin ay yung tahanan nating uuwian. Sa dako pa rin ng paglalakbay natin, yung tahanan at bayan na ating uuwian. Nais nating manatili tayong mahal at paborito ng Panginoong Diyos. Ito yung ating maging puhunan. Pagandahin natin ang buhay natin. Yung mga Christian virtues, iyon ang mas umunlad sa atin. Sa bawat isa sa atin. Yung Christian virtues. May nabasa tayo kahapon sa periodiko, yung gamit ng social media, ay yung ating training po, mga kapatid, training po natin na tayo mga Kristiyano, yung paunlarin natin yung Christian virtues.
Kung yun lang po talaga ay pinangahawakan natin, hindi po tayo malulugmok sa dusa. Kung mga hinahalal lang natin sa pwesto, sa poder, sa ating lipunan, sa bayan natin, sa bansa natin, at talagang pangahawakan at magiging matibay sa mga tukso, pangahawakan yung Christian virtues, hindi po sasakit ang ulo ng milyon-milyong Pilipino. Hindi magugutom ang milyon-milyong Pilipino. Yung sakit, yung karamdaman ay masusolusyonan. Sana. Na. Kung ang Christian virtues lang na hindi lang inaral sa classroom, minemorize, ay isinasa puso at isinasa buhay, edi sisinsanay meron tayong paraiso. Ang Pilipinas ay maging isang paraiso. Pag nilaya natin ito, simulan natin sa bahay. Na? Huwag tayong magsasawa, ang mga magulang, na ikintal sa isipan at talagang sa puso ng mga anak yung Christian virtues. Yung mga virtud na kailangan po humarap man sa mundo ay hindi magugulantang. Marami kasi ang nagulantang dahil humarap sa mundo at kamunduhan ay napasa kamay. Kamunduhan. Lalahanin lang natin yung nasasaad sa isang bahagi ng Ebanghelyo kay San Mateo. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong mundo, ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, bantayan natin ang ating mga sarili. Bantayan natin. Tatanong natin tayong mga nagsisipagsimba. Ito lang tandaan natin, araw-araw. Anong grasya yung naiwi ko? Taglay ko ba yung mga virtues, yung mga virtud? Kababaang loob, number 1. Kapag mayabang ka, walang grasya. Walang grasya. Kapag tanim ka ng galit, may grasya ba, Ate Carmen? Wala. Puro bitterness sa puso mo, may grasya ba, Ate Melda? Wala. Palaganti ka, may grasya? Wala. Mapang-chismis ka, mapanira ka ng puri ng iyong kapwa, palagay mo, may grasya? Timer, may grasya ba? Wala. Tingnan natin lang. Yung pagsamba natin sa Diyos, kayo mga kapatid, kayo mga apostolado ng panalangin na kayo madasalin, ano ba yung dasal niyong inusal? Bibig lang? Sa bibig lang ba? Lumabas at tapos na? Palagay mo, tatanggap ka na ng grasya mula sa Panginoon? Kapatid, tingnan natin ito, mga bagay na ito. Lahat tayo nabubuntong hininga sa lagay ng bansa. Lahat. Sapagkat ang mga leader natin na inaasahan ang mag-aangat sa ating mga Pilipino. Pero sila ang naging pagbagsak ng Pilipinas. Hindi kaya nakakahiya kaya yun sa buong mundo. Isa sa pinag-uusapan, marami. Sabi nga ni Cardinal Tagle, hindi man tayo lang bansang corrupt. Pero yung ma-headline ka, ang Pilipinas, napaka-corrupt.
Mga kapatid, pag nilayan natin ito, baka meron ding corruption sa bahay. Ha? Di ba? Balikan kaya natin yung tahanan. Ha? Sino nagtuturo maging korap ang bata? Aminin. Ang magulang, anak, sundin mo ko. Paborito kita eh. Ha? Paborito kita. Ha? Ganun ito. Meron ka sa akin. Meron kang regalo sa akin. Dadaigin mo ang ate mo. Dadaigin mo ang kuya mo. Sumunod ka lang, bibigyan kita ng ganito. Ha? Bibigyan kita ng bagong cellphone. Sino nagturo ng korupsyon sa bahay? Baka ang magulang. Ang magulang. Kaya kayo pong mga magulang, lolo't lola, huwag konsentidor. The moment na maging konsentidor ang magulang, ang lolo't lola, sayaan mo. Mas magaling ka sa ate mo, meron kang regalo sa akin. Siya wala. Ano ang binaon ng bata paglaki? Kawalang hiyaan. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Tayong mga elders, tayong matatanda, sa tingin ng bata, ayos tong ginagawa ni Lola, ni Lolo, ng tatay ko, ng nanay ko. Ito ang gagawin ko paglaki ko. Bagsak ang Pilipinas. Mga kapatid, pag nilayan natin ito, paborito ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, paborito ka pala ng Diyos. Lahat tayo na paborito ng Diyos, sana laging paborito. Sapagkat tayo nakikinig sa Kanya, tayo sumusunod sa Kanya, tayo nagmamahal sa Kanya, tayo sumasamba sa Kanya. Ergo, grasya, hindi disgrasya. Amen.